What did you say? Napipressure ka? She nodded. Yes, Daddy. I mean, sa mga ginagawa ko, ang dami kasi at nagamot pa siya ng kanyang ulo kahit hindi naman makati yun. Pwede ka namang huwag nang magtrabaho kay Jared eh. Why don't you work in my company or in your mommy's restaurant? Matagal ko nang sinasabi sa'yo na kung ayaw mo ng trabahong yan, just stop working. Naiintindihan kita, anak, kaya hindi kita pagagalitan ngayon. Nakangiti nitong sabi saka bumalik sa pagkakaupo. Napangiti siya. Thanks God, hindi nagalit ang daddy niya sa kanya. Matagal na niyang hindi gusto magtrabaho sa Tito Jared niya, pero nagpapatuloy pa rin siya. Tapos siya sa kursong tourism, pero hindi naman pala niya magugustuhan yun. She's thinking kung anong trabaho ang kukunin niya. It's either flight attendant or receptionist. Doon, ma-apply niya ang kursong natapos niya kahit nagdadalawang isip pa siya. Aren't you mad at me, Daddy? She asked. Bakit naman ako magagalit sa iyo? As what I said, naintindihan kita. Pero sa susunod, huwag ka nang uminom na hindi mo kayang umuwi. Mag-isa. Si Jared pang naghatid sa iyo kagabi. Alam mo ba yun? Napaangat siya nang marinig yun mula sa bibig ng daddy niya. Hinatid siya ng Tito Jared niya. Paano naman nangyari yun? Alam na alam niya kung anong oras siya umuwi. No, her daddy was just kidding. Hinatid niya po ba talaga ako, Daddy? At bakit? At bakit si Tito pa? Yes, he told me na pinasunod niya yung mga aliporis niya. Dahil alam niya raw ang mangyayari. At first, maayos ka naman daw pero bigla ka na lang daw natumba kaya hinatid ka na niya rito. Nakakahiya. Bakit nga po pala kayo nandito? Bakit wala po kayo sa company niyo? Pag-iiba niya ng usapan. Natakbo ang kumpanya ko kahit wala ako. I have a trusted secretary. Wag mo ngang baguhin ang kahiyan mo, Claire. You must learn your lesson. Paano kung walang tito mo? Paano kung magang-rape ka ng mga taong nasa bar? Pinutol niyang salitang rape. Gang rape? Really? Hindi naman yata siya pababayaan ni Danilo at Paulina. Mga sabik din sa alak ang dalawang yun. Hindi siya magagang rape. Susuntukin niya ang magtataka sa kanya. Nga po pala si Mami, pag-iiba na naman niya ng usapan. Umalis na. Sige po Dad, kakain lang muna po ako. Tinanguan lang siya ni Tos. Kaya naman naglakad na siya patungo sa kusina. Nang makarating, kumain na kaagad siya. Marami-raming nakain niya dahil kahapon pang walang laman ang tiyan niya. Uminom na rin siya ng paborito niyang mixed smoothie. Matapos kumain, kaagad siyang bumalik sa kanyang kwarto para mag-check ng mga email. Prente siyang umupo sa kama habang nakakandong ang laptop niya. She went in SS and scrolled up. While scrolling up and checking some emails, isang email ang nagpatigil sa kanyang ginagawa. Pinindot niya ang naturang email at bumungad sa kanya ang katagang "You're invited." Where? Nangunot ang noo niya, saka binasa ang laman ng mensahe. Habang nagbabasa, unti-unting nangungunot ang noo niya. Hindi naman kahabaan ang liham, kaya natapos na kaagad niya. She's invited to go in a private and unknown island located in Batangas. It's called Paradise Island. Shit. Did she read it right? Nang tingnan niya ulit yun, hindi siya nagkamali. She's really invited in Paradise Island, where your wild fantasies would become true. SPG alert. Oh shit, pack me harder baby. Malakas na ungol ng babae habang walang habas na binabayo ito ni Juan Miguel. Nakadapang babae sa kama habang siya'y nasa likuran nito at walang tigil na nilalabas-pasok ang kanyang pagkalalaki. Shit, this is breaking heaven. The woman saw this tight and is enjoying fucking her. He doesn't know the woman. She's nameless. Ayaw niyang aksayahin ang oras niya para malaman lang ang pangalan nito. Wala siyang paki kung sino man ito basta na-i-enjoy niya ang ginagawa niya. Fuck you, woman. Your hole is so tight. Anya saka hinawakan ang babae sa magkabilang gilid ng bewang nito at mas binilasan pa ang pagbayo nito. Yes, yes, yes. Pack me more. Your dick is so big. Pack, yeah. Sigaw ng babae habang unti-unti nang sumasabay ito sa pagbayo niya. Hindi na bago sa kanya ito.
Marami ng beses nangyari ang ganito sa kanya, ang makipagtalik kung kaninong babae. Lahat ng mga babaeng nakatalik niya ay mga lasing, katulad na lang ng babaeng ito. He's walking in the seashore when this woman approached him at walang ano-ano'y niyakap siya. Because of that, his body awake, kaya ito ang kinahinatnan na lang dalawa. Napatingala na lang si Juan Miguel nang maramdaman niyang malapit na siyang labasan. Mabilis na mabilis niyang binayo ang likuran ng babae. Sa apat na sulok ng kwartong kinaroroonan nila, puro mga ungo lang nila ang mga nangingibabaw doon at wala siyang pake kung marinig man sila ng mga nasa labas. Shit, sigaw niya, saka dali-daling hinugot ang tigas na tigas niyang pagkalalaki sa butas ng babae. Bahagya siyang lumayo nang walang dangkal at tinihaya niyang babaeng parang nauulol sa pagkuwan ay bahagya niyang ibinaba ang katawan sa harap ng mukha ng babae. Bali nasa harap ng mukha ng babae ang kanyang namumulang pagkalalaki. He held his hold and moved his hands. "Back, open your mouth, woman," he commanded. The woman immediately opened her mouth. Binilisan niya ang pagtaas baba ng kamay niya dahil pakiramdam niya'y malapit na siyang labasan. Ang babae naman ay sinapo ang kanyang naglalakihang dibdib sa kaminasahe yun na nagpadagdag pa ng libog sa kanyang kaibuturan. Sunod-sunod siyang napasigaw. Kapag kuway, sumirit ang kanyang mainit at malapot na katas sa mukha ng babae. Ang iba'y napunta sa loob ng bibig nito na kaagad naman itong nilunok. Your juice is so sweet. Nangingiting wika ng babae habang nagnanasang nakatingin sa kanya. "Are we done?" Nangingisi niyang tanong dito. "I don't think so, handsome man." At hinawakan nito ang papalambot niya ng pagkalalaki. Wala pang ilang segundo ay tumirik na kagad yun. It seems like the woman wants more. Kung gusto pa nito, hindi siya tatanggi dahil aaminin niya, bitin pa siya sa ginagawa nilang dalawa. "Make me happy," anya sa babae. "Your wish is my command." Dahan-dahan itong lumapit sa kanyang pagkalalaki at ipinasok yun sa bibig. Napaungol siya ng mahina nang maramdaman ang mainit na bibig ng babae na bumalot sa buong niyang pagkalalaki. Parang gutom ang babae dahil ito mismo ang nagsagad ng kanyang ari sa bibig nito. Gusto pa talaga nito. He will pack the woman until dawn and he won't allow her walk anymore. Binunot niya ang kanyang ari sa bibig ng babae at binuhat ito sakay inihagay sa kama, dahilan para bahagyang tumalbog ito kasama ang mga malalaki nitong dibdib. He bit his lower lip and went on top of the woman and kissed her. Nagpalitan sila ng mga laway ng mga sandaling yun. He could hear that. Kalaunan ay naramdaman niyang yumakap ang babae sa kanya. "You're so wild," anang babae. Nang humiwalay siya rito, "I am," pag-amin niya at bumaba para kainin muli ang mga dibdib nito. He sipped her nipples. Pinagsalitan niya ang mga yun. Walang ibang ginawang babae kundi ang umungol ng umungol at lumiyad habang nakapikit ng mga mata. Nang magsawa sa mga utong ng babae, bumaba siya habang hinahagod ng dila niya ang balat nito. Nang marating na niya ang mamula-mula nitong pagkababae, nag-angat siya ng tingin dito. "Are you virgin?" Tanong niya na dapat kanina niya pa itinanong dito. "No, handsome man, I'm not virgin anymore. Since you packed the hell out of me, pack me again for second time. I appreciate it. And sport your juice inside of me. Don't worry, hindi ako mabubuntis," anang babae habang nakatingin sa kanya. He gave her a seductive look and stated eating her fresh flower. He already knew that the woman is still virgin because when he entered his cock, she cried. Pero sandali lang yun hanggang ang iyak ay napalitan ng sarap. He de-virginized the woman. Malalaman kaya nito bukas ang nangyari sa kanila ngayon? If so, he doesn't care about it. Yes, sip my pussy, lick it, suck it, baby. Halinghing ng babae habang nakapikit at nakatingala sa kisame. Ginawa niyang gusto nito. He could taste his own juice inside of hers pero hindi na niya yung pinansin. Gusto niyang mapasaya ang babae para magtagal pa sila. Nang matapos dilaan ng hiyas nito, tumayo na siya para
pasukin muli ito. He spitted on his palm and rubbed it on the head of his hard cock. He slightly lowered para mapantayan niya ang nakabukakang mga hita ng babae. Hinawakan niya mga tuhod nito at unti-unti nang pinasok ang nag-uumigting niyang kargada. Ngunit hindi pa man niya na ipapasok yun nang biglang may nagsalita sa likuran niya. Dude, binalingan niya yun at nakita niya si Cruz, ang kaibigan niya. What are you doing here, Cruz? I'm busy here. Medyo iritado niyang tanong. Saka kinuha ang kanyang pantalon sa lapag at sinuot yun kasamang t-shirt niya. I came here to tell you that your mom and dad are here. Wika nito na ikinatingin niya rito. What? Gulat niyang wika. You must be kidding, Cruz. Hindi sila darating ngayon dahil ang sabi sa akin ni ma'am ay sa isang araw pa sila darating. Fuck, he's hoping it wasn't true. Kahinaan niya ang kanyang mga magulang. His parents are strict at alam niyang pagagalitan na naman siya ng mga ito. They know what he always did. Alam ng mga ito ang mga kabaliwang pinagagawa niya sa islang ipinamana ng daddy niya. Nag-umpisa na siyang kabahan. I'm not kidding, dude. Kararating lang nila at nasa private house sila. They are waiting you at sinumbong ka na ni Warren sa kanila na may kinakama ka ngayon. Shit, si Warren talaga ang sisira ng buhay niya. Kaya malamang sa malamang ay lalong magagalit ang mga ito sa kanya. Kailangan niyang ihanda ang kanyang sarili sa maaring mangyari. Before he opened his mouth, he heaved a deep sigh before. Pupunta na ako, mahinahong wika niya. Tinanguan lang siya ni Cruz at lumabas na ng cabin. Samantalang siya naman ay kinuha ang leather jacket niya na nakalagay sa upuan at naglakad ng palabas. Handsome man, where are you? Where are you going? Biglang tanong ng babae. Binalingan niya ito. I'm leaving. Pack me first before you leave me alone, please. She please. Fuck yourself. Inis niyang saad sa katuluyan ng lumabas ng cabin. Nang makalabas yumakap agad sa kanya ang malamig na simoy ng hangin. Sinuot niyang jacket na hawak at dinako na ang direksyon ng kanyang private house. He has a private house in the island at siya lang ang nananalagi ron kapag nandito siya sa isla. May mga pumapasok doon pero ang kakilala lang niya. Napailing siya habang tahimik na naglalakad sa kadiliman. Hindi na niya kayang ihanda ang sarili niya. Handa na siyang mabangasan ulit ng Espanyol niyang ama. Nang makarating sa kanyang private house, kaagad siyang pumasok. Pagpasok pa lamang niya ay bumugad sa kanya ang dalawang bulto ng tao na nakaupo sa couch na nakaharap sa kanya. It's his mother and father. Kita niyang galit sa mga mata ng daddy niya at parang nag-aapoy yun. Anumang oras napalunok siya at nilapitan ang mga ito. Good evening, ma'am and dad. Nangingiti niyang sabi pero sa loob niya takot na takot siya. ¿Qué diablos estás haciendo, Juan Miguel? Tanong nito sa lingwaheng Espanyol. What the hell are you doing, Juan Miguel? Mabuti na lamang ay may alam siya sa lingwahe ng ama niya. I'm just being happy, Dad. Anya, don't joke at me, Juan Miguel. Sigaw nito at tumayo para sa kinauupo nito at parang isinusumpa siya ng mga mata nito. Kung makatingin sa kanya, ilang ulit ko habang sabihin sa iyo na tigilan mo ng paggamit ng mga babae. Diha lo que estés haciendo? I could kill you kung patuloy mo pa rin gagawin yan. Sigaw pa nito. Stop what you're doing. Bukod sa Espanyol, nakakapagsalita rin ng English at Tagalog ang daddy niya. Tumira kasi ito ng matagal dito sa Pilipinas. Nakabili na nga ng isla na ngayon siya na ang nagmamay-ari. Takot na takot siya rito dahil hindi lang siya nito sinisigawan. Sinasaktan din siya nito. I'm really sorry, Dad, Ma'am, at bumaling siya sa mami niya na nakaupo. I'm really sorry. Malaki na ako kaya hayaan niyo na ako sa gusto kong gawin. I'm not a teenager anymore. Para Maldito idiota! Sigaw nito at saka sinuntok siya. Dahilan para napaupo siya sa sahig. Sinapo niyang labi niyang pumutok dahil sa lakas ng suntok ng ama niya. We didn't raise you just for you to do what you always did. Aren't you shy? Hindi ka ba nahiya na baka kung anong sabihin ng iba sa'yo? You are a freaking boy. No, not a playboy. You're a womanizer. Juan Miguel, remember my words and put those in your stupid mind. Kung ipagpapatuloy mo pa rin ang ginagawa mo, ililipat ko kay Sandro ang islang ito. Don't try and test me again.
Estupido, nakatagis pang ang pangangsabi nito sa kapadaskol na umalis. Sinipa pa nito ang center table at natumba yun. Dahilan para mabasag at magkalat ang mga bubog sa sahig. Sandro is her eldest brother. Maluha-luha siyang bumaling sa mami niya. Ma'am, ayaw ko munang marinig ang boses mo. Juan Miguel, pagod na ako sa kakasaway sa'yo dahil hindi maganda ang mga pinagagawa mo. Pinalampas ko lang ang galit ko ngayon sa'yo. Kung ayaw mong mabulyawan at masaktan ng daddy mo, tumigil ka na sa mga kabaliwang ginagawa mo. Sabi nito at walang paalam na umalis. Sinundan ang asawa. Napatay na lamang ang bagang niya. Hindi na ito bago para sa kanya. O hindi na ito bago pero parang iba na ngayon. They are too much. Dahil sa pagkainis, sinuntok niya ang sahig na may mga basag na salamin. Hindi man lang siya umaray o nasaktan man lang. Bumaon ang mga bubog sa kanyang kamao. Kulang pa ito. Kulang na kulang pa. Hindi ka na talaga magtatrabaho? May kalungkutang tanong ni Paulina kay Claire habang may nakasalpak na kwek-kwek sa bibig nito. Nasa labas sila at break time nila. Kaya naman naisipan nila munang kumain ng kung ano-ano na sa labas ng gusaling pinagtatrabuhan nila. Agad siyang tumango. Oo, napapagod na kasi ako. Pati sabi ni Daddy, pwede naman daw akong wag nang magtrabaho. I already told this to Tito Jared. And he agreed naman, kaya yun, naghanap na siya ng papalit sa akin. Ngayong araw na ang huling trabaho ko ngayon. Dito, kaya namimiss ko kayong dalawa. Anya na may katamlayan ang boses nito. Umaagree na siya dahil hindi na rin niya kaya magtrabaho bilang sekretarya ng tito niya. Kaya umalis na siya. Hindi naman nagalit ang mami niya nang sinabi niya yun. Dahil parang naiintindihan din ito ang sitwasyon niya. May advantage ang pag-alis niya sa kumpanya ng tito niya. At isa na roon ang hindi na niya pag-inom. Nito lang naman siya natutong mag-inom na magtrabaho sila. Pero nag-iinom na siya dati pa. Hindi nga lang yung matagal katulad nitong mga nakaraan. Sa totoo nga niyan ay wala siyang trabaho nitong mga nakaraan. Pero nagkakapera siya sa pagbablog. Vlogging is her life. We will miss you, Claire. Malungkot na saad ni Danilo habang umunguya ng barbecue. Mamimiss ko rin kayong dalawa. Paalala lang ha, wag na wag kayong gagawa ng ikakainit ng ulo ni Tito. At ligtas na ako, hindi na ako magbibigay ng mga pinagbibigay mo, Paulina. Pero ito, seryoso na. Mabait naman talaga si Tito. As what I've said, wag lang kayo gagawa ng ikakainit ng ulo niya. Dahil literal na yun sa kanya. Ganyan din si Mami eh. Iinit ka agad ang ulo kahit hindi naman kalakihan ng problema o mali ko. Bakit pa kasi kailangang umalis ka? Ani Paulina, this job isn't for me, okay? Hindi naman sa ayaw ko pero hindi ko lang talaga gusto. Kontento na ako sa dati kong ginagawa at yun ay ang pagbablog. I'll continue doing my passion. Sorry talaga. Huwag kang mag-alala dahil kakausapin ko ang magiging bagong sekretary ni Tito. May magagawa pa ba kami? At tumalikod si Paulina na akala mo'y nagtatampo. Napabuga na lang siya ng hangin sa kanyang bibig at ipinatong ang hawak sa lamesa.